Ang pagbabalik sa pagkakaisa at pagtanggal ng mga impluwensya ay makakamit. Ngunit inaantala mo ang kinakailangang pagbabago sa sarili sa pamamagitan ng pag-uulit ng isa o higit pang mga lumang pattern. Upang magkaroon ng positibong epekto, maaaring lumawak ang iyong pananaw sa mga pagbabago sa pag-alis sa mga pamantayan. Pinakamahalaga, ang iyong panlabas na sarili ay walang solusyon na hinahanap mo. Sa halip, magtiwala na ikaw ang solusyon. Ang iyong paghatol ay naging hadlang sa iyo upang harapin ang iyong tunay na katotohanan dahil sa labis na pag-asa sa iyong mga nakaraang karanasan. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa parehong mga pagkakamali, iniiwasan mo rin ang parehong mga damdamin na itinago mo sa iyong panloob na mundo. Mayroong mas malalim na takot sa iyong mga kapintasan. Na inaayos mo ang hitsura at tinatanggal ang ugat na problema. Ang pagbabago ng wala ang buong larawan ay nagdudulot ng higit na pinsala sa iyong pag-iisip kaysa sa mabuti. Dahil dito, nakaipon ka ng awa sa sarili at kalungkutan, na humahantong sa pagnanais ng mapayapang buhay. Upang epektibong magbago, dapat lumipat ang iyong pagtuon mula sa paglutas ng mga panlabas na problema patungo sa pagpapalabas ng mga negatibong emosyon. Ang iyong emosyonal na pagsupil ay nagpaunlad at nagugat sa iyong subconsciousness. Kapag ang isa o higit pang mga emosyon ay na-trigger, ang iyong pakiramdam ay napakalaki. Huminga ng malalim. Dapat mong bitawan ang ideya kung paano mo gustong maging ang iyong buhay, lalo na ang iyong mga inaasahan. Lumaya ka sa iyong pagkukondisyon. Gawin mo lang ang kabaligtaran ng ginagawa mo sa iyong sarili. Ikaw ay may pananagutan para sa kung ano ang iyong nilikha sa iyong panloob na mundo. Bigyang pansin ito. Ang iyong emosyon ay hindi magsisinungaling sa iyo. Sa kabaligtaran, maaari kang magsinungaling sa iyong sarili. Tinatanggap mo ba ang pagbabago o lumalaban sa pagbabago? Magkaroon ng kamalayan sa papel na iyong pinili. Akala mo kung ano ang mabuti ay hindi tunay na mabuti. Upang magkaroon ng tunay na pag-unawa, ang iyong pag-iisip ay kailangang isama ang lahat ng aspeto ng buhay, na madalas mong iwanan ang bagay ng kaluluwa. Dapat mong iangat ang iyong kaluluwa sa mas mataas na dalas gamit ang iyong likas na kakayahan. Mula sa pinagmulan, ang iyong kaluluwa ay isang nilalang ng liwanag. Huwag patayin ang iyong pagkakataon na mag-apoy ito dahil sa iyong pakikibagay sa kadiliman. Ang karanasan sa bawat buhay ay ganap na kinakailangan. Kapag ang koneksyon ng kaluluwa ay napalitan ng iyong egoistic na sarili, nawalan ka ng tunay na sensasyon. Kung nabubuhay ka mula sa iyong tunay na puso, posible ang pangmatagalang kasaganaan. Kaya abutin ang iyong panloob na mundo dahil kailangan nito ang iyong banayad na ugnayan na may walang pasubali na pagpapakain ng pag-ibig. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa paglikha ng mga negatibong emosyon upang malubog ang mahahalagang puwersa ng iyong kaluluwa. Ang buhay ay nasa karmic cycle. Na hindi mo napagtanto ang mas mataas na layunin nito o bihira mong kilalanin ang mas mataas na layunin nito. Dahil sa mga negativity, hindi maiiwasan ang karma hanggang sa naayos ang bawat isa upang mabuhay ka sa kalayaan, sa pagiging tunay at sa orihinal na anyo. Sa kaibuturan, pagkatapos ng maraming buhay mula sa kapanganakan, kamatayan at muling pagkakatawang tao, alam mo na ang pamilyar sa iyong mga karanasan sa buhay.